preparing for the visit of PBBM. Okay, so tuloy mo lang. Go So, ahead, syempre, go ahead. dahil doon sa post na yun ni dating VP Lenny, magiging curious ka. Ano to? Bakit may post na gano'n? Na-timing pa, na nakarosas. Etong si Yusek Claire Castro, indication na daw ba yan na parang nililigawan na nila yung mga kakampiks. Just a day after yung declaration ni Vice President Sara Duterte na siya nga ay may planong tumakbo sa 2028 presidential elections. Na, Okay. syempre, sabi naman ni Yusek Claire, ikaw naman, masyado namang nalagyan ng mali siya yung kanyang kulay. Pero ang kinumpirma niya, totoo. Bukas, Okay. talagang magkikita sina PBB. Sasama ka ba sa biyahe? Ibang reporter May naka-assign doon. ang naka-assign doon. Si Ian Suyu, babiyahe na siya today, Manong Ted. Magkikita sina President Bongbong Marcos at saka si former President and now Naga City Mayor Leni Robredo. Pero para daw yun dun sa inspection ng Oplan kontra Baha. Ngayon, kung may mangyayari na mga pag-uusap sa mga gilid-gilid habang ginagawa yung event na yon, abangan na lang daw. Okay. Ngayon nga po, no, ilang pahayagan ang headline ay ang sa dinami-dami din po at ako ginagalang ko naman po itong editorial kumbaga independence ng bawat isa po sa atin at judgment. Pero talaga pong sa iba, headline ito. Diba? Si Marcos at si Robredo ay magkikita diyan po sa Naga. Yan. Bakit ba ang laking balita nito? Ikaw, tingin mo, bakit ang laking balita? Palagay ko, Manong Ted, dahil dun sa interes ng tao, napaaga yung usapan natin sa 2028 elections. Okay. Oo, na parang, kasi naging usap-usapan, napakalakas na pambato ng opposition, VP Sara. Sino ba oposisyon? Nakaka-confuse pala, no? Opposition sila kasi ang administrasyon Marcos sa ngayon. So parang sila yung opposition. Parang kasing lumalabas may pang third party. Yung Liberal Party ba, sila Ontiveros et al. Ba? Sila Pangilinan at sila Aquino ba? At sila Robredo ba? Opposition ba sila? Mukhang ngayon nga, kung dati opposition sila, parang medyo nalilihis nga yata yung kanilang mga posisyon. Nalilihis, ha? Naiiba yung kanilang posisyon. Dali lang, excuse me. Naiiba. Dali lang. Tandaan mo, daang matuwid yan eh. Ano, bumabaratot na ba yung daan? Kumakurve! Tinatanong ko tong ating political analyst na si Maricel Halili eh. Okay yan. Kasi diba, aga ng politika. nakakatawa naman kasi yung nangyayari sa politics natin, Manong. Okay, anyway, importanteng diskusyon sa mga isyong pambayan. We offer ourselves, our program, as an alternative. Sa dami na ho ng mga programa sa radyo, telebisyon, ito po ay alternative lamang para po sa mga informasyon na tinimpo naman namin ay dapat yung pumalaman at maunawaan. Dito po sa usapin ng politikang ito, hindi maitatanggi. Opo, may mga tao po na yan at yan po din ang gusto pong pag-usapan. Bagamat mga kapatid, ngayon, tingin ko lang, mas natutuwa itong mga sangkot sa flood control scandal dito ho sa pag-aanunsyo ni VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028. Kasi ngayon po yung narrative, yung flow of information, yung pong diskusyon, napunta na po sa halalan na matagal-tagal pa. Nasaan na si Saldico? Meron ba nagtatanong? Saan nga ba siya? Nagtumahimik kang bigla, no? Papaisip ka, nasaan na ang investigasyon tungkol sa pinakamalaking iskandalo ng pagnanakaw sa pera ng bayan? Saan na napunta? So, doon po sa mga sangkot dito, sigurado ako maganda po sa kanila pagkakataon ito. Di ba? Yung mga naghahakot pa rin po ng cash ngayon, yung mga hindi nasasakop ng radar, yung pong iba patuloy sa konstruksyon ng kanilang mga mansyones. Hindi ba? Yung iba ho, mga kapatid, ay tuloy po doon sa pagpunta bukas, weekend, sa kanilang mga yate. Alright, kasi nga po, humupa na. At para baga nakakalimutan po tayo dito po sa usapin na ito. Hindi po ba, isipin po ninyo, right? Ngayon, na ang focus na ay 2028 elections, parang napaganda pa doon sa mga sangkot sa skandalong ito kasi hindi na pinag-uusapan yung accountability na hinihingi natin.
Asa na ba ang ombudsman ngayon? Nako, oh. Asa na ba yung DOJ ngayon? Sa mga cases ho na dapat nang isampa at na makapag-issue na po ng arrest warrant sa mga sangkot. Kaya ako ngayon pa lang, Ate Dina Aquino, maganda umaga sa'yo. Good morning! Ate Arlene Guanyo, maganda umaga sa'yo. Hihingi na kami ni Ma'am Maricel, salamat pala sa kanyang t-shirt. Hihingi na oo. kami ni Ma'am Maricel. Thank you, Miss Dina. Oh, hihingi na po kami ng bago pong version ng t-shirt niya. Bago ng version. Oh, ano na? Ano ba nakalagay dyan? Ikulong. Mandarambong. Palagay ko magbabago na ho kami ngayon ng t-shirt. Sorry. Oh, Oh, bago na. ano na? Walang makukulong na mandarambong. Wala. Ang saklap naman. Wala naman kaming mapala. Bakit? Mamaya papaliwanag natin yan. Kung bakit, oo. At ano ho ang mga sinasabi ng mga maalam po sa isyong ito. Sa katotohanan po na nangyayari sa bayan na ito. Patikim lamang yan habang tulog pa sila. Hintayin muna natin magising. Para marinig. Oh. Salamat Kung sa naman. bagay, Manong Ted, ang tagal na nating nangangalampag eh. Parang hindi pa rin sila gising eh. Oo. Na? Oo. Kaya nga, is this really worth it? Kumbaga, good morning kay Jarius Bondoc. Good morning, Jarius. Good morning! Ang kanya pong column today, bago po tayo mag-short break, i-endorse lang po natin. The Philippine Star po, mga kapatid, ha? Ang kanya pong column today, ang title nito, mga kapatid, ikaw na magbasa, Ma'am Maricel, column ni Jarius Bondoc today, Feb 20, Friday. Manchurian candidate Sara declares presidential bid. Filipinos beware. May ganun.